Good morning guys! Hello mga kahardin! Welcome back to our channel. And ngayon ay ituturo ko naman sa inyo mga kahardin kung paano ang mag-propagate ng ating mga begonia. So mga kahardin, paano nga ba ang tamang pagpaparami ng ating pong mga begonia? Mga kahardin, nowadays ang ating pong mga begonia ay sobrang napakamamahal, lalo na po kung sila ay mga rare or mga imported. So katulad po nitong aking pong begonia na ito, yan. Ito ay imported from Holland at siya po ay nabili ko guys ng 2K. So siguro kung kayo po ay hindi mga begonia lovers or hindi kayo collector ng begonia, hindi nyo po siguro siya bibilhin kasi 2K at kahit pa siguro siya ibenta ko na lang ng 2,100 ay hindi nyo pa rin po bibilhin. So kaya ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pagpaparami nitong ating pong mga begonia. Dahil ako po bilang seller, kahit po mahal siya, dahil gusto ko po na magkaroon ako ng mother, bibilhin ko po siya. At ang isa po sa goal ko ay paramihin sila para kayo din po mga kahardin ay magkaroon ng atin pong mga rare plants katulad po nitong begonia na hindi nyo po kailangan gumastos ng malaki sapagkat paparamihin na lang po natin ang kanila pong mga lahi. Mga kahardin, meron po tayong tatlong paraan kung paano po tayo makakapagparami nito pong ating mga begonia. So, ang una pong paraan ay by cuttings. So, katulad po nito, na ikakat natin siya. Kakat natin. Yan guys, kinat natin. Tapos, itatanim lang po natin dito kagaya nito. Ayan. By cuttings, kapag po yan ay alam natin na siya ay buhay na kapag po ganito na. Dati po marami itong dahon. So, pumatak na yung ibang mga dahon, isa na lang ang natira. So, kapag may natira na isa, ibig pong sabihin siya ay established na. So, yan po ay buhay na. Yun po ang paraan ng isang pagpaparami, yun pong by cuttings. Ang pangalawa naman pong paraan para po tayo ay makapagparami nito pong ating begonia ay kapag natatakot po kayo na magtanim kayo ng walang ugat dahil sayang naman nga po kung siya ay mamamatay lamang. So pipili po tayo ng mayroon na pong mga sanga. Katulad po dito may sanga na siya. So siya po ay ating ikakat. Yan. Ikakat natin. Ikakat po natin kasama po ang kanyang ugat. Yan guys, oh. Kasama ang kanyang ugat, itatanim na po natin siya sa paso. Yan. Itatanim natin siya kasama po ang ugat para sure po tayo na siya ay mabubuhay. So, ayan guys ha. Yung paraan naman natin na kasama na ang ugat. Ating pong pangatlong paraan kung paano po ang tamang pagpaparami nito pong ating begonia ay sa pamamagitan lang po ng dahon. Opo, ng dahon. At ito po ay 100% legit sa akin. At talagang effective ng by dahon ay marami na po akong na-propagate ng ating pong mga begonia. Ito po ba kinakat ng tama? Yun pong ating sa pamamagitan ng dahon. So, siya ay ikakat natin. Ganito po ang kahahaba. Dapat po kapag siya ay itinanim mo, ay mahaba yung kanya dapat stem para pag itinanim mo po siya, hindi po dapat mababasa yung dahon. Kapag nagdidilig ka, hindi dapat lapat ang dahon dito po sa kanyang lupa dahil siya po ay mabubulok. Yan, ganyan lang po yan. At ipapakita ko po sa inyo na effective po na kapag kahit sa ganyan lang dahon, siya po ay uugat at siya po ay mabubuhay at siya po ay magiging puno kagaya po nito. Yun po ay ipapakita ko po sa inyo na kahit po sa dahon, siya po ay uugat at siya po ay mabubuhay.
Bubunutin ko po ito. Siguro po ito ay 1 linggo na akin pong naitanim at mayroon na po siyang ugat. Unahin na po natin ito. Itinanim ko po siya ng dahon lang. Yan guys, kita nyo po ang ugat. Yan. Ito din po, itinanim ko ng dahon lang. Meron na po siyang ugat. Ay, naputol. Pero makukuha natin yung kanyang ilalim. Ayan, naputol guys. Ayan, ang haba na. Kaso siya ay naputol. So yan o, kung makikita nyo, marami na pong susuloy. Na nagmula lang po yan sa isang dahon. So ayan. Dahil kung minsan po kapag may mga dahon na tayo na pumapangit, siya po ay ating tinatanggal na. Pero huwag po nating itatapon, kundi siya po ay ating itatanim ulit or itutulsok sa lupa. Siya po ay magkakaugat na at sa pamamagitan po noon, magkakaroon na po kayo ng mga bagong begonia. So ililipat na po natin sa white pot. Ito pong ating mga bago pong tinanim na mula sa dahon na nagkaugat na. Ayan. Naging helpful po sa inyo ang video na ito. Please like and share and please subscribe na rin po kayo sa aking pong channel, Amibel Reyes Panopio, at inyo pong i-follow ako sa aking pong page, Therapeutic Garden. Salamat po. God bless us all and mabuhay!